Mga kaibigan, magandang hapon, good afternoon, good evening. Well, bigyan lang po natin ng bahagyang analysis at opinion. Ito pong unang araw ng ginawang pagharap ni dating Pangulong Duterte. Diyan nga po sa International Criminal Court. Marami siguro tayong ideyang nakuha. At saka kahit na alam natin ngayon ay halo-halo ang reaksyon at comment ng mga tao. Sabihin natin nagkagaling ito sa mga anti-Duterte, pro-Duterte, pro-Marcos, anti-Marcos. At yan naman ay malayang karapatan ng mamamayan Pilipino sa buong mundo. Hindi lang ho dito sa Pilipinas. Well, sa akin pong tingin, okay? Yan ang tamang proseso dahil may pagtatanggol ni Duterte ang kanyang sarili sa mga aligasyon, bintang na siya ay may paglabag sa karapatang pantao. At may kakataon din na may presenta ng mga prosecutor bilang abogado ng mga biktima kung ano naman ang kailang ebidensya. Pero huwag naman kayo magagalit sa aking puntingin dito sa unang hearing na ito, parang nagkukulang pa. Yan, ginamit ko, nagkukulang pa. Or baka hindi na paghandaan ng Defense Council led by former Executive Secretary Salvador Medaldea ang kampo, ang grupo ni dating Pangulong Duterte. Kasi lahat tayo, kung mayroong idea yung iba, marami tayong mga Pilipino na walang idea. Ano ba ang kaibahan ng ICC? Kaysa sa mga local court sa atin sa Pilipinas. Malaking-malaki po ang pagkakaiba. Okay? Una, sa Pilipinas ang korte at pag ginawa ang trial, minsan nahahaluan ng politika, nahahaluan ng paawa, nahahaluan ng mga drama, at minsan nakaka-apekto conforme sa ating basa sa mga desisyon at proseso. Pero ang kalaking pagkakaiba mga kaibigan, sa International Court mukhang wala yun. Kasi yung isang judge, yung babae, actually tatlong babae, yung white judge, iba yung kanyang pananaw at sinabi. Pagkatapos sabihin ni Atty. Medaldea ang kasaysayan, ano ang nangyari bago, during, at saka after hulihin itong si dating Pangulong Duterte. In-establish niya roon na illegal ang pag-aresto, naharas ang pag-aaresto, parang wala daw warrant of arrest, wala daw pong parang kidnapping, madalian. Totally, parang nawala yung karapatan ni Duterte. Yan ang gustong i-establish sa aking personal na opinion nitong si Medaldea. Pero napakasimple po ang sagot ng judge. Kung hindi man, siguro itinuturing ng iba na parang, ano bang salita yan, binara o nabara ng judge ito hong abogado ni Duterte. Kasi ang sagot ng judge, ang mahalaga, nandito na siya. Kanyang haharapin ang mga kasong iniharap laban sa kanya. Tulad ng mga human rights violation. Di umano ay mga karahasan during Duterte administration at saka nung siya ay mayor pa lang ng Davao. Yun nga po, yung pinupunto ng ilang mga abogado, mga international lawyer, mga may kaalaman sa rules ng ICC na walang pakialam po ang ICC kahit paano mo pa yan kinuha, hinuli o dinakip. Hindi nila papakialamanan yan. Ang importante sa kanila, maisuko sa kanilang jurisdiction etong si Digong. Kaya nga po, nakapagtataka na ang mga DDEBs, pinaglalaban nila ay walang jurisdiction sa atin, ang ICC. Pero, di ba gusto nilang i-apply ang rules ng ICC na dapat si Digong ay dinala muna sa korte. Paano nga i-apply ang rules ng ICC kung it's not under the jurisdiction? Wala nang jurisdiction sa atin ng ICC. Kaya kahit anong paraan ay pwedeng gawin para lamang maisuko si Digong doon po sa Interpol. Yan ang hindi naiintindihan ng mga DDEBs at syempre hindi nila iintindihin yan dahil nga po galit ang namumutawi sa kanilang mga isipan at syempre, di ba,
sila po ngayon ay kumbaga frustrated sa mga pangyayari na akala nila si Digong ay untouchable at hindi po mahuhuli. Diba? Yan ang mali ni Digong. Umalis siya sa ICC pero hindi siya umalis sa Interpol. Tapos itong kanyang mga alipores, umalis na nga tayo sa ICC. Ang gusto naman nila i-apply ang rules ng ICC sa pagkakadakip kay Digong. Diba? Ang labo eh. Sabi kayo ng sabi, wala nang jurisdiction sa atin ng ICC. Pero yung rules ng ICC gusto nyong i-apply sa pagkakahuli kay Digong. Diba? Pero naintindihan natin yan kasi out of frustration. Diba? Yan po ang mangyayari talaga kapag ikay litong-lito na, hindi mo na alam kung ano yung mga nangyayari, hindi ka na nakakapag-isip. Diba? When emotions are high, intelligence is low. Yan ang dapat ma-realize ng mga abogado ni Digong. Teka nga pala, umalis na tayo ng ICC eh. Di wala nang kwenta yung mga habeas corpus natin at yung mga pinagsasabi natin ng mga TRO. At paano natin i-apply kay dating Pangulong Digong Duterte yung rules ng ICC? Pinagpipilitan nga natin na it's not under, Philippines is not under the jurisdiction of ICC. Diba? So, wala na. Dead end na. Kaya nga sabi ko dun sa isa kong vlog, kahit umiyak pa ng bato, etong si Salsal Panelo, malabo nang maiuwi si Digong dito. Alam niyo kung ano na lang ang pinaka easy na mangyayari kay Digong, yung mabigyan siya ng pagkakataon na makapag-piyansa yata, tapos yung makapag-stay lang siya outside ng ICC detention, parang house arrest. Yun na lang ang magiging pinaka-madali, kumbaga pinaka-easy at yung hindi gaanong mahirap na mangyayari kay Digong. Yung siya ay ma-house arrest lang doon sa Netherlands, pero dun lang siya, malapit lang sa ICC siya titira, at kada merong hearing ay kailangan niyang pumunta at isusurrender niya ang kanyang passport sa ICC. Yun lang po ang pinaka na mangyayari sa kanya. So, sana maintindihan to ng mga DDFs. Ang ganda ng paliwanag ni Sir Mike Abe, hindi maintindihan ng mga DDFs. So parang ang gustong palabasin ng Korte, International Criminal Court, hindi na mahalaga kung paano hinuli, anong nangyari sa paghuli, at kung ano pang mga nangyari katulad na reklamo ng abogado. Yun po yung lumalabas doon sa aking tingin. Pangalawa na issue, hindi po na-establish at hindi na-kumbinsi ni Attorney Mideldea na merong kidnapping or walang warrant of arrest ay inaresto. Kasi yun ang sinasabi ng mga DDS lawyer at iba pa. Illegal arrest, walang warrant of arrest, kidnapping nangyari. Kasi hindi Dahil inamin po ng ICC na merong warrant of arrest. So yung sabing kidnapping, wala na yung issue ng kidnapping kasi may warrant of arrest. Yung sinasabing hinaras, labag sa batas yung pagkidnap, hindi na ho tinanggap ng korte yun. Kasi nga, sinabi niya ay may warrant of arrest at ang mahalaga, nandito na siya na kanyang haharapin at babasahan na siya ng mga posibleng violation sa karapatang pantao nga po ng mga alleged victim. Ayun po yun. Okay? So malinaw ng aking puntingin, tulad na sinabi ko kanina, mukhang hindi na pag-andaan ni Mideldea o ng kampo ni dating Pangulong Duterte kung paano ang opening, paano niya ma-establish ang kanilang punto. Parang sa salitang masang Pilipino, nag-umpisa itong kampo ng ating dating Pangulo ng parang paawa. Parang naargabyado sila. Paano ba sa public? Ang pinag-uusapan dito, human rights violation, di umano'y may mga buhay na nawala. Mas mabigat yun kaysa sa nagdrama or naharas sa pag-aresto. Kung merong harassment umano sa pag-aresto, ay palagay ko mas mabigat na harassment at paglabag sa karapatan ng isang tao ay yung pagpatay. Hindi ho ba?
Okay, wala po tayong kinakampihan dito. Ang akin dito, binabasa ko at binibigyan ko ng interpretation ang nangyari. Sa unang hearing na established ng ICC at ng prosecutor na merong legal na pag-aresto at merong malaking pananagutan at merong mga ebidensya, may mga complainant doon sa tinatawag na crime against humanity. Kasi nagsalita po yung prosecutor na mula mayor sa Davao hanggang presidente, marami ang naging biktima. Yun nga po, 'di ba? Since 2011 kasi ay kasapi tayo sa ICC hanggang 2019. So, simula 2011 nang si Digong po ay mayor pa lamang ng Davao City, ay meron na pong nangyayari na ganyan. At kahit na nung si Sara Duterte ang naging mayor, 'di ba, ay diyan po lumaganap ang Oplan Tokhang. At si Bato de la Rosa ang siyang pasimuno nito. Kaya nga po 'di ba, kumbaga parang ito po ay isang malaking kumbaga grupo na gumagawa ng mga masasama. Ngayon, syempre kapag meron kang ginawang masama, maaring hindi ka agad mahuli. Maaring hindi mo agad pagbayaran 'yan, maaring makalusot ka ng ilang beses, 'di ba? Pero meron ding pagkakataon na ikaw ay mapagbabayad. At eto na nga yun, yung nangyari kay Digong. Diba, napakadali lang sana kung ang ginawa ni Digong, umalis ng ICC, umalis din ng Interpol, tapos ang usapan. Baka hanggang ngayon, hayahay ang buhay niya. Diba, kahit araw-arawin niyang pagtawag ng bangag, ng adiktadorya, ng mga DDFs kay PBBM, walang problema. Kaya lang, ang nakikita natin, sinisisi nila si PBBM sa nangyari. Samantalang 2011 at hanggang 2017 na nakasuhan si Digong, walang kinalaman dyan si PBBM at siya po, wala talagang kamalay-malay sa kung ano ang nangyayari sa Davao City, kung ano yung mga ikinakaso kay Digong, dahil nung 2017 na kinasuhan si Digong ay citizen of the Philippines lamang si PBBM. Wala siyang kapangyarihan ng kahit ano. Wala siya sa posisyon. Tapos, di ba, 2017 siya kinasuhan sa ICC ni De Lima at ni Trillanes. O pagkatapos nun, di ba, gumulong na ang kaso. Ang problema, yung pong mga kaso dito sa Pilipinas, walang naghahabla. Bakit? Unang-una, alam naman ng mga Pilipino to, napaka makapangyarihan ni Digong. Makikita naman dyan na sa mga balita na halos lahat ng mahistrado ng Supreme Court ay mga appointed ni Digong. Tapos, ito pa ang nakapagpalala. Akala ng mga DDS ngayon, kapag sila'y nagrarally, maipapakita nila ang suporta nila kay Digong. Pero, hindi nila alam, napakagandang pangitain nito para sa ICC. Napakagandang pagkakataon nito para sa ICC para sabihin na, kita nyo, kaya hindi nakakasuhan si Duterte sa Pilipinas kasi katulad nito, meron pong mga tao na ayaw na si Duterte ay makakasuhan. Eto nga di ba si Digong doon ngayon na huli sa NAIA, dinala sa Villamor Air Base, tapos sinakay ng eroplano at pinapunta na ng ICC sa The Hague. Kung si Digong, let's say, dito kinasuhan at dito po nakulong, mas lalo silang manggugulo. Bakit? Alam nila na si Digong nandiyan lang. Alam nila na si Digong ay, kunwari, kung nasa Bilibid o BJMP, diba, mas lalo silang manggagalaite. Bakit? Alam nila ang sitwasyon ng mga kulungan dito sa ating bansa na napakapangit ng sistema. At hindi aircon, walang TV, walang maayos na higaan, matigas. Doon sa ICC, napakaganda ng paglalagakan ni Digong doon. Masasarap ang mga pagkain, aircon, may TV pa, at tulog lang nga daw ng tulog si Digong. Gumanda ang pakiramdam, umaliwalas ang mukha, nakakapagpahinga ng mahaba. Diba? Kaya yan po, akala nila yung optics na yan, papakita natin kay PBBM, maraming sumusuporta kay Digong. Pero hindi nila alam, ang optics na yan ay negatibo para sa ICC.
mas makikita nila, okay lang pala talaga na pinahuli natin si Digong at dinala natin dito sa ICC para maiwasan ang mas malaking gulo doon sa Pilipinas. Establish po yun. Hindi na kontra. Hindi yun natutulan ni Secretary or Attorney Mideldea. So, next time, total ang sunod na hearing, medyo matagal-tagal, 6 na buwan, September 23, kung di ako nakakamali, this year. So, mahaba-haba yung panahon, dapat paghandaan yan ng mga abogado ni Duterte kung gusto nilang ma-establish ang kailang punto at tigilan. Please lang po. Hindi ako nakikialam, sabi ko na lang ito at siguro pakiusap na rin. Itigil na po ninyo yung drama. Itigil na po nyo ng paawa effect. Kasi hindi po yung kinakagat ng International Criminal Court. Sa local court lang sa Pilipinas, ang drama, politika at iba pang gimikan, minsan nagkakaroon ng consideration. Sa international, na-establish na sa unang hearing. Sa unang pagkakataon, wala silang pakialam sa political issue sa Pilipinas at mga drama. Ang pag-usapan ay kaso, ebidensya, sino nasa sakdal, sino ang complainant, ano ang dokumento, kaya magkakaroon ng trial. So huwag po kayo magagalit sa akin pong paliwanag na ito. Advice ko nga, malagay ko pabor pa sa inyo, aralin ang kaso. Pagandaan ang depensa. Aralin ang proseso sa international court. Malayong malayo kaysa lower court. Okay? Kung ano po ang inyong comment, malaya po kayo makapagbigay ng reaksyon, tamang pag-comment, pananaw sa isyong ito. Lahat tayo ay nag-aabang sa isyong ito. Pro o anti-Duterte, tayo lahat Pilipino. After all, justice ang hinahanap. Kaya nga ang aking sinasabi, ulitin ko ulit, nabanggit ko na sa nakaraang mga video, justice for all victim. Justice for all akusado or suspect, lalo na ang dating Pangulo. Kasi lahat sila naghahanap ng katarungan. Kaya nga lang po, again, ulitin ko, iba ang korte sa international. Kaya mga abogado dyan, aral-aral, review-review, pag may time. Please like, share ng video ito. Yan po kasi ang mali ng kampo ni Duterte, di ba? Ano sila at ease, kumpiyansa, relax na relax sila. Akala nila talaga hindi mahuhuli si Digong. Pero meron po akong nakita sa isang vlog, yung juanlunavlog.com. Meron daw pong nag-tridor kay Digong. Ito, hanapin ko. Juan Luna Vlog. Meron daw pong nag-tridor kay Digong at sinasabi po na hindi ko na wala dito Okay. Wala dito, hindi ko na makita. Meron po daw po nag-tridor kay Digong, may nagsabi daw kay Digong na okay na umuwi. Walang problema, hindi kayo mahuhuli, parang ganon. So baka nga merong nagsabi noon kasi 'di ba wala namang confirmation from the government, madaling araw na dumating sa ating bansa ang kopya ng warrant of arrest ni Digong at si Digong ay maagang dumating ng Pilipinas alas 9:20. Ang boarding niyan doon sa Hong Kong, mga pagpalagay na lang mga alas 8 boarding na. So, ang bukas ng gobyerno alas 8. So, hindi na nila makikita siguro. Baka maaaring yung kanilang tipster, yung kanilang informant ay hindi nalalaman pa yung sulat o yung email ng ICC na mayroon ng warrant of arrest na dala-dala ang Interpol at kapag si Digong ay may pagkakataon ng mahuli ay huhulihin na. Diba? So naging kumpiyansa, naging maluwag ang mga Duterte. Yung kanyang mga alipores at actually meron nga doon nagtatanong pa bakit pa bumalik si Digong from Hong Kong kasi kung sakaling lumabas ang warrant of arrest ni Digong dito sa Pilipinas at siya'y nasa Hong Kong, hindi naman siya agad-agad na mapapahuli sa Hong Kong police. Pwede pa siyang makatawid ng China. Magbabas lang naman siya dyan, dire-diretso na yan papuntang China at pwede na siyang maghanap ng asylum doon at pwede na rin siyang manirahan doon. Kayang-kaya siyang sustentuhan ng kanyang mga anak. Kahit hindi na siya umuwi ng Pilipinas, di ba? Kaya lang nga po kasi, yung kumpiyansa na kay Digong, hindi ako mahuhuli nito. Hindi ako pag-aaksaya ng panahon ng ICC. Kasi,
ilang beses niya nang hinamon to. Presidente pa lang siya, sa Quadcom, sa Senate hearing, pinaghahamon niya to, walang ICC dumating. So, ang tendency, malabo ako mahuli ng ICC. Duterte yata to. Yun nga lang ang nangyari. Yun pala, pinaghahandaan lang talaga at hinahanapan talaga ng probable cause ang nangyari na mga kaso dito kaya Digong. So, di ba, ito'y aral sa lahat na huwag ka magpakumpiyansa. Kung akala mo, ikaw ay makapangyarihan noon, maaaring sa mga darating na araw, mawala yung kapangyarihan na yan, mawala yung immunity na yan, mawala ang mga, kumbaga, yung mga tao, hindi ka na titignan as like before na ikaw ang kanilang pinapanginoon o ikaw ang kanilang sinusunod. 'Di ba? So, yun po yung hindi napagandaan ng grupo ni Duterte. At katulad nitong si Medialdea, kaya ito nagkakalat doon sa ICC, 'di ba? Sinoplak siya, binara siya na wala kaming pakialam kahit ano pa ang gawing paghuli kay Digong, ang importante nasa jurisdiction na namin. Sinoplak siya, bakit? Hindi nila kasi tinitignan ang totoong realidad ng sitwasyon ng Pilipinas at ng ICC. Paano mo i-apply ang rules ng ICC sa isang bansa na hindi naman under the jurisdiction ng ICC? Nireject mo nga Inayawan mo nga yung ICC tapos ngayon gusto mong i-apply yung rules ng ICC sa bansa mo? So, wala. Hindi po talaga ito pwede. Diba? Kaya po, sana, alam ko naman marirealize na nila yan. Pero syempre, hindi nila sasabihin sa kanilang mga supporter. Dahil lang kanilang mga supporter, syempre, parang manghihinayang. Katulad nga ngayon, ang dami nga lumalabas na balita na si Digong daw po ay mapapauwi na at baka daw bago po mag-birthday ay mapapauwi na to. Maniwala po kayo doon sa anak. Maniwala kayo doon sa nasa dahig. Maniwala kayo doon sa mga balita. Sa mga mainstream media, huwag kayong maniwala doon sa mga nagre-reels lang, mga nag-FB reels, mga nagti-TikTok, sinasabi, salamat, dininig na ng Diyos ang aming panalangin. Si Digong nga, minumura ang Diyos. Wala nga ang Diyos si Digong. Pinagtatawanan niya ang Diyos, tapos sasabihin ninyo na dininig na ng Diyos ang inyong panalangin. Eto ba, tingin nyo, mangyayari ba to kung ito'y hindi kaloob ng langit kay Digong? Diba kaya yung mga ganyan na, thank you Lord, makakalaya na si Digong, makakauwi siya bago mag-birthday, wag po kayong maniwala dyan. Kasi ang unang-unang magsasabi po niyan ay si Sara Duterte. Dahil siya mismo ang nandun sa dahig at siya ang nakakausap ng kanyang ama. Ba't kayo maniniwala sa mga nasa FB Reels na yan at mga TikTok na yan na nagsasabing si Digong ay pauwi na? Malapit nang umuwi, nilalakad na ang mga papeles, pinirmahan na daw ng Amerika, okay na daw sa Amerika, China na lang daw ang kulang na pipirma. Anong kinalaman niyang mga bansang yan sa ICC? Diba? So, kasi nga po, mga DDS po ay gullible sa fake news. Madali po silang mapaniwala sa ganyan. Bakit? Yun po ang gusto nilang mangyari Lolokohin ng mga content creator na to ang kanilang mga manonood kasi yun ang gusto nilang mangyari. Yun ang gusto nilang mapanood. Pero, ang katotohanan, yun ay hindi totoo at yan po ay fake news. Diba? Ay nako. So, yun lamang po at maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Sir Mike Abe, thank you sa iyong mga video. Ingat ka dyan sa bakasyon mo. Nasan mang panig po kayo ng mundo, huwag kayong magpapaniwala sa fake news. Ingat po kayo. Mama chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Huwag niyong kakalimutan na Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Pakisupport po ninyo si Sir Mike. Bye-bye!